Ma'am, ang history ng Bigan po, ito yung isa po sa pinakamaswerteng lugar sa Pilipinas. Bala ito yung pangatlong lugar kung saan nanirahan ng mga Kastila. Okay. So unang lugar, Cebu. Itong Bigan lang po ang hindi binumba ng mga Hapon. Dahil po yun sa pag-ibig. So may isang opisyal lang ako noon, siya si Captain Pujiro Takahashi. So na-inlove po siya sa isang Ilocana. Siya naman po Okay. si Mama Dela Tolentino. Kaya alam niyo ma'am, kung bubumbayin nila itong Bigan, madadamay po yung pamilya ng Hapon. Kasi nagkaroon po sila ng dalawang anak. Kaya ang ginawa na lang po ma'am, in-spare na lang po ang Bigan. So ang Bigan ngayon, meron pa itong kulang-kulang na 200 na lumang bahay dito sa Bigan. Oh, 200. Kaya nagkaroon po ng batas dito sa Bigan ma'am, na lahat po ng mga lumang bahay kailangan i-preserve. Pwede siyang restorin pero kailangan pa rin yung design, The luma. same, And then pag nagpatayo ka ng bahay, lalo na dito sa heritage site, kailangan luma pa rin ang design. Kasi alam nyo rin po ang Bigan, ito ay nakalista sa UNESCO World Heritage City dito sa Pilipinas. So the only UNESCO World Heritage City ang Bigan ma'am. Kaya ito ang naging pamato ng Pilipinas sa New 7 Wonder Cities of the World. So ang Bigan ngayon kasama na po sa 7 Wonder Cities of the World po. Talaga? Apo. So ang Bigan rin po ma'am, ito rin po ang birthplace ng mga heroes. Kagaya ni Padre Burgos, President Quirino, ipinanganak rin po dito sa Bigan po. So pansinin nyo rin yung mga lumang bahay po ma'am, kaya malalaki ang pintuan nila. Karamihan ng mga old house, ang kanilang living room or sala sa second floor. Pero doon sa baba ma'am, ang ginagawa nilang garahe. Garahe po ng mga kalesa o karwahe. Kasi that time wala pang masyadong may mga sasakyan ng araw. By the way ma'am, yun pa yung bahay ng Ilocana na nakapag-asawa ng Hapon, yung lumang bahay. Kaya lang po yun ma'am, kasi nang may pumunta dito na taga-Japan, ako yung sinakyan nila. Pati yung baba ng bentana ma'am, pansinin nyo rin yun, may mga grills o baluster. Ang tawag po sa baba ng bentana, bentanilla. Ang purpose ng bentanilla po, pag mayroong parada o position, yung mga bata na hindi makaabot sa bentana, yun po yung bubuksan nila para doon sila manood. So lalagyan nila ng grills o baluster para hindi mahulog ang mga bata. So pati yung wall nila ma'am, kaya magbibitak-bitak na ganyan. Alam nyo ma'am, ang pinangdikit-dikit nila sa mga bricks, nung araw kasi wala pang semento. Yun po yung puti ng itlog at saka yung apog. Kaya karamihan ng mga lumang bahay po, walang bakal o semento. Meron po yung nangyari. Pero matibay po. Bala ang Bigan ma'am, ito po ay old city ng Bigan. Nung nadiskubre ito ni Juan de Salcedo noong 1572, ang pangalan nito ay Ciudad Fernandina de Bigan. So hanggang naging Bigan ito. Pero alam nyo ma'am, noong year 2001, nagkaroon ng plebiscito. Kaya ito yung naging Bigan City. So sineselebrate namin yung cityhood ng Bigan ma'am tuwing January 22. Yun po yung tinatawag namin na Longganisa Festival po. January 22 po. Pero mag-start na bukas po yung mga events po. So ito naman yung isang pinapasyalan po, Crisologo Museum. Yung naharapan ng tricycle ma'am, yung malaking dahon po doon kinuha yung Bigan na pangalan. Yung tinatawag na Biga Aplan o species ng Gabi family. Kaya alam niyo ma'am, dito sa Bigan may dalawang plaza. Yung isang plaza, Plaza Burgos, kasi taga rito si Father Burgos. Yung isa sa Pares sa Gomborsa. Yung isang plaza naman, Plaza Salcedo. Ang pangalan kasi ng founder ng Bigan ma'am, Juan de Salcedo. Isa po siyang Kastila. So doon rin sa plaza na yun ma'am, kung saan naman binitay si Gabriela Silang. By public hanging po yung pagkabitay sa kanya. Maganda itong Bigan ma'am, makasaysayan po na lugar ito. Pati yung buhay ni President Quirino ma'am, alam nyo po, makasaysayan din. Ang birthplace kasi ni President Quirino, yun po yung dating kulungan, provincial jail. Kaya pinanganak si Quirino doon, ang tatay niya po kasi ay dating warden. Bale si Quirino kasi ma'am, nanggaling sa hindi po masyadong mayaman na pamilya. Pero alam niya po, naging baliktad yon nung nag-asawa siya. Kasi napangasawa ni Quirino ang isa sa pinakamayaman na pamilya dito sa Bigan nung araw. Siya po si Doña Alicia Siquia. Kaya meron ding Siquia Mansion dito sa Bigan. Yun din ang unang Malacanang of the North. Kasi nauna si Quirino na naging presidente kaysa kay Marcos.
At alam nyo rin ma'am, nung nag-asawa si Quirino, 31 years old po siya, 16 years old yung babae. Wow. Kasi that time ma'am, kahit mawakan mo lang daw yung kamay ng isang dalaga, pag nakita ng mga magulang niya, ipapakasal na po siya. So nagkaroon po sila ng 5 anak. Pero ang buhay ni Quirino ma'am, very sad ang nangyari sa kanya. Kasi nung naging presidente siya, ang naging first lady niya, yung anak niya. Dahilan po yung 3 niyang anak at saka yung asawa ni Quirino, pinatay po ng mga Hapon sa Manila. Kaya yung anak niya po na si Man Bici. Ito na yung ano ma'am, palengke. Okay. Salamat sa info. Maganda ma'am. Ako lang yung consider mo sila. Inaaral ko lang yung mga story para hindi lang gasa sa kayo. Dami kids ah. Dito mo. Magkano kilo dito? 1,000 ako. Wow. Abay. It is. It's running. 550 niya kay nako. 550. 250 sa 100. 250 sa 100. Ay 200 yan. 200 sa 550. Magkano? 550. Ah, 550. Uy, that's... Guys, 175 ko na dyan yung kabi ko yung 25 na sana. 300.